What up mga solid subscribers, no? So lahat ba nakaboto na po, no? So ako halos pumunta ako sa ano kasi katabi lang po ng halos hindi makatabi pero sobrang lapit lang po ng botohan sa amin ng school, no? Yung botohan, no? So mga around 5 o'clock na ako pumunta. Halos 130 minutes yung ano, no? Yung pila po talaga as in napaka-solid, iba yung iba ngayon unlike dati. Parang ngayon parang for me, parang naging mas mabagal yata. Hindi ko maintindihan, no? Parang nag-iba yung sistema. So ayan, no? Yan yung proof, no? Let's go. So ayan na. Pwede ko na siya i-my day, no? So ito guys, tingin tayo ng mga balita regarding po sa election, no? Dapat tayo talaga aware tayo sa mga gantong bagay, no? So isa-isahin natin yung mga balita po, no? Okay guys, tara. Let's go. Okay, no? Itong unang papanoorin natin guys, no? Ito po yung sa GMA po ito guys, no? Balita po siya, no? Okay. Marami ito guys, ha? Kinompile ko lang siya. Nilagyan ko siya ng watermark dyan guys kasi baka tayo po ay ma-copyright or ma-block po, no? Okay. Sa Dagupan, Pangasinan, pumanaw ang isang senior citizen ilang sandali lang matapos bumoto. At nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hindi na alam kung yun talaga yung pinakadahilan, ha? Uy, totoo ba yun? No, edited to? Edited ba to? Mamaya na ho natin babalikan si... Ay! I'm so sorry. Totoo pala. Totoo pala siya guys. Ano ba yan? Jasmine Gab... Totoo pala. Mamaya na ho natin... Sorry. Ewan ko totoo. Pero kung hindi man totoo, nakakatuwa to talaga. Asin na. Pero kung totoo to, ang solid nito. Tara pa tayo sa next battery. Ito agad yung bungad, no? Sir, ba't ikaw nagsishade? Bawal yan na. Okay. Sir, ba't ikaw nagsishade? Bawal yan na. So makikita niyo yung matandang bodante guys, no. Parang senior citizen yata siya guys, no. So ako guys naging naging poll committee ako, no. Like hindi ako yung watcher, no. Ako po talaga yung isa sa yung nasa loob mismo ng precinct, no. Tapos ako po yung in charge sa pag-assist sa mga ink din guys as in, tapos sa mga bilangan pag-assist, no, as in, no. Hindi ako watcher, no. Mas nakapagod talaga yung ginagawa namin as in, and then tinry ko siya isang beses and then hindi ko na inulit. Nakapagod talaga siya guys as in, sobrang nakakapagod. Hindi biro, no. And dagdag mo pa that time kasi guys manual po yung bilangan namin, no. Grabe yun, manual yung bilangan namin, hindi yung tulad ngayon na machine, no. Kaya nakapagod. So ito guys, kaya alam ko rin yung mga rules dito, no. Yung mga ganyang klaseng bagay, no, hindi kayo pwedeng gumawa ng ganyan. Pwede kayong mag-assist, like kunyari, pag nagtanong isang senior citizen, meron po ba kayong ballpen na mas dito? Okay, pwede, sige, lapitan mo siya. Or meron nasira yung desk ko, baka pwede naman sa iba ko mo po. Pwede yung ganun, 'di ba? Pero yung ganyan na hawakan mo yung ballpen niya, na ikaw yung magsi-shade, hindi po pwede yan, no? Hindi po pwede yung ganyan. Nakikita mo kayo sa video guys, hawak niya yung ballpen, no? And hindi lang kita sa video kung nagsi-shade talaga siya, no? Sir, ba't oh, yan, no? Hindi pwede. Para nakita ko talaga, para ewan ko lang, hindi ko kita sa video, pero parang sinishade niya kasi binaligtad pa niya, di ba? So, hindi pwede yung ganito guys, na based sa aking experience po, as a poll committee, no, poll worker po sa sa election guys, no. Hindi po pwede yung ganyan. Dapat meron siyang yung si nanay, no, or kung si nanay, no, dapat meron siyang kasama kamag-anak or kung sino man, no, siya yung nag-a-assist dapat. Hindi pwedeng guys, no, yung watcher mismo, no, kasi kahit balik-balik ta rin mo yun guys, no, kahit ang intention mo ay tama or mali, ang tingin ng tao dyan pag nakita mong ginagawa nyo yun is talaga magiging mali talaga, no? Kasi as a watcher meron kang sinusuportahan na kandidato, no, so yun ang role ng isang watcher, no? Meron kayo sinusuportahan na kandidato and kailangan no bantayan yung boto kung tama ba, no, 'di ba? So ayun, yung kumbaga yun yung mga bagay na ginagawa ng isang watcher po guys, no. So iba-iba yun guys, as a poll committee or poll worker, no. Iba po yung trabaho naming poll worker sa mga watcher, no. So kami as a whole kami, pero ang mga watcher po is sila po dun, meron po silang mga sinusuportahan or meron silang mga meron silang role or meron silang sinusuportahan nga, no, na kandidato po, no. Okay. So, okay, next tayo, next video, no. Okay, sa video naman, I mean picture po ito guys, no. Isang post po ito na nag-post siya ng picture, no.
Kanya po ito, kay Sara Bragado, no? Kanya po ito, no? Ang sabi po niya is, "No, I didn't vote for this man, number 22, De La Rosa Bato," no? Pero bakit siya na nasa resibo ng binoto ko, no? Vote 11 senators out of 12 and that's legally okay, no? Okay, nagigets ko na kung ano pinanggagalingan dito, no? Ang isasagot lang sa akin is wala na po tayong magagawa dyan. Sensitive po yung balota natin. Sure ba kayo na di nyo talaga siya binoto? Sure ba kayong di nyo sinedan? Sure ako at binilang ko yun. So, ganito lang. If your paper and machine is sensitive, care to change your markers too, no? So, ang mahirap dito, guys, no? Ako, actually, guys, kanina, binoto ko talaga, chinek ko talaga, no? To be honest with you, hindi ko kinumpleto yung 12 din, guys, no? Hindi ko kinumpleto rin po yung 12, no? Doon lang talaga ako. Sa alam ko po talaga na merong, for me, sa sa isip, sa puso, sa salita at sa gawa. Diba? Sa aking nakikita, no? Sila po yung mga taong makakatulong sa ating bansa. Syempre, ayoko na lang banggitin, no? And chinek ko maigi, guys, no? Kasi alam ko meron mga ganito, eh. Pag kulang yung binoto mo, biglang automatic mapupuno ng 12 yan. And then parang mag-aano daw. May mga ganitong balita. Pero so far, so good naman. Ni-review ko siya. Okay naman, no? Goods naman yung lahat ng binoto ko, no? Wala naman ako nakitang mali doon, no? Okay naman, no? Pero yung mga ganitong klaseng mga ganitong klaseng pangyayari, no? Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot na nangyayari to sa ating bansa, no? So, sana naman matigil na po yung mga ganitong klaseng bagay, no? Oo, sige. Machine yan, sensitive yan. Tapos sasabihin sa inyo, wala tayong magagawa, no? Kailangan na lang tanggapin na yung binoto mo. Pero syempre, as a responsible citizen po, no? Ang sakit din para sa atin, no? Na syempre, inaral natin yan. Ni-research natin yan kung sino iboboto natin, no? Tapos darating sa point na ang boto mo is mapupunta lang po sa maling tao, diba, no? So, nakakalungkot din po, guys. Kahit ako, guys, kung mangyayari sa akin yan, no? Malulungkot din po talaga ako sa mangyayari, no? Lanao del Sur, may vote counting machine na pinuhusan ng tubig ng isang poll watcher. Bakit kaya? Nakatutok live si Chino Gaston. Poll watcher mismo, ha? Hindi botante, ha? Bakit kaya? Chino, anong nangyari dyan sa VCM na yan? Chino? Mel, dakong alas 7 ng umaga biglang natigil ang botohan dito sa presinto ng Barangay West Marinaot. Dito sa mga pinagsamang presinto sa Barangay Sagungsongan, Marawi City, matapos buhusan nga ng tubig ng isang watcher ang isang automated counting machine. Agad rumisponde ang mga tauhan ng Marawi City Police, pero sa kanilang pagdating, wala na ang nasabing watcher. Bakit? Ayon sa technician ng COMELEC na nagbabantay sa presinto, nasira ng tubig ang ACM at kailangan muna palitan. Dahil dito, pansamantalang natigil ang botohan. Ilang minuto lang dumating at ilang minuto lang ang lumipas, dumating na rin ang kapalit na ACM machine. Isa lang ito sa dumaraming insidente ng kaguluhan dito sa 4 na pinagsamang voting precinct para sa mga evacuees na nawalan ng tirahan mula sa ground zero ng Marawi Siege. Kanina, nagpang-abot ng mga watcher. Wala pang 10 minuto mula nang magsimula ang botohan. Nagsuntukan sa loob mismo ng voting precinct ang ilang lalaki na mga watcher ng magkatunggaling mayor sa Marawi. Agad naman silang naawat ng mga responding tauhan ng Task Force Marawi at Marawi City Police. So, tulad sinabi ko sa inyo kanina, guys, sa mga hindi nakakalam, no, ang watcher po, meron silang sinusuportahang kandidato, no. So, ayun, nagsuntukan po sila, no. Ay, grabe. Narito po ang pahayag. Binuhusan ng tubig. Dito. Saan banda po? Anong ginawa, sir? Binuhos mineral water? Sa anong kadahilan ng kaya, no? Sa ngayon po, Mel, ay habang patuloy na sumisikat ang araw, ay patuloy naman ang pagdami ng mga kababayan nating nakapila sa labas nito pinagsamang voting precinct dito nga sa Barangay Sagungsongan, Marawi City. At ang good news, Mel, ay medyo maabot na rin na mahigit 1 oras mula na nagkaroon ng kahit anumang kaguluhan dito sa loob ng presinto, at sana'y umaasa tayo na tuloy-tuloy na ito hanggang sa katapusan o pagtatapos ng botohan dito sa Marawi City. Mula rito sa Marawi City, ako si Chino Gaston ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Maraming salamat sa iyo, Chino. Okay, grabe, no? Hindi natin alam, actually, up until now yata, hindi pa rin nila alam ang dahilan kung bakit binuhusan ng watcher po yung, guys, yung ano, no? Baka nakita niya na lumalamang na yung kabilang partido, ay matalo na yung
kandidato namin, buhusan natin yan para hindi sila manalo, no? Pwede ganun, guys. No? So, pero yan na lang, maraming ibig sabihin, no? So, syempre, ayoko naman magbanggit ng, nang hindi dalaman yung mga, yun lang yung conclusion ko, no? Kaya syempre, may sinusuporta ang kandidato ang watcher, no? So, ayun lang yung nakikita ko, baka nakikita niya lumalamang na po, or baka nagka-aberya sa loob, na nagkainitan, or baka biglang natapunan niya, or what. Pero ang sabi, sinadya daw po, no? Yun lang. Okay, guys, no? Saan naman to, guys, no? Sa Jane Ravena, social media, no? Saan to? San Felipe Naga po, no? San Felipe Naga naman po itong lugar na to, guys, no? Yan, no? Sabi po dito na pagkadismaya ng isang botante na sa pagboto, no? Ayon kay Jane, 5 beses na raw niyang sinigurado na 12 ang bilang. So parang kanina rin na balita po talaga, guys, no? Parang ganoon din, no? Naboto niya sa kanyang senatorial state, pero overvote pa rin daw ang lumalabas sa kanyang machine. Ay kinagalit daw niya ay ang naging mungkahi ng guru na poll watcher sa presinto na sadyang nakaset na raw iyon sa program at bumoto na lang daw ng 11 na kandidato imbis na 12 para maresolba ang aberya, no? So, tulad na sinabi ko sa inyo kanina, no, hindi mo po ma-please ang mga tao, no? Hindi mo sila ma-please na ganyan ang gawin nyo kasi na-research po nila yan, ito yung nasa puso nila, no? So, sana pag yung mga gantong klaseng bagay, no, meron tayong backup plan sa mga gantong klaseng bagay, no? Like, kunyari, kung pwede lang, kunyari, nagloko ang isang bagay na nagloko, baka pwede meron namang, pero kasi syempre, I'm very sure hindi pwede talaga galawin yan, no? So, sana pag-isipan maigi kung paano pwedeng i-void ang isang boto ng botante, no? Like, kunyari, mali yung na-review niya. Okay, sige, i-void natin yan, tapos, pwede ka na lang bumoto manually, no? Pwedeng ganun, or hindi ko alam kung anong pwedeng solusyon para ma-resolve yung mga ganong klaseng bagay, no? Diba? Siyempre, kailangan nating makasiguro sa ating mga binoboto, no? So, ayun lang, no? Okay, guys, ito. Isa naman sa mga balita na nakakalungkot, no? Okay. Calamba City, kumakalat ngayon sa social media ang video na ito kung saan makikita na hindi botante ang nagpapasok ng kanilang balota sa automated counting machine, no? Or ACM. Sa panayam ng GMA Public Affairs sa Comelec Region 4A, Calamba, Laguna, base raw sa paunang pagsusuri sa naturang video, wala namang umanong irregularity sa kilos ng mga tao na sa video. Sinasabi rin nila na wala pa silang tatanggap na formal na reklamo mula sa electoral board na nakatalaga sa presinto ng kinuhanan. So okay, panoorin natin guys tong video na to, no? So ano bang nilalaman nito, no? Tong video na to. Okay, tara. Video mo. Okay. Dapat silang maglagay. DC? Oo. Diyan nilalagay ni ate. Bakit dati kasi ako nagpasok ng balota ko? Para alam ko kung accept o reject. Oo, sila ang naglalagay. Nire-review pa niya. Ang kapal pa ng ballpen. Binabasa pa niya. Dapat kasi dalawa man lang. Alam mo, maintindihan ko pa kung nagmagandang loob siya tapos kinuha niya. Tapos, alam mo yun, rekta pasok na po sa, sa ACM machine, no? Pero kasi ang nangyari po dito, guys, no? May kita niyo sa video, guys, no? Nire-review niya isa-isa, no? Tapos, tsaka niya ipapasok, no? So, diba? Pero syempre, as may experience sa ganyang bagay, hindi pwedeng kami mismo ang gumawa niyan na kami magpapasok. Kailangan po yung botante mismo ang magpapasok, no? So, tulad kanina, bumoto rin ako, no? Ako mismo yung nagpasok, no? Nung aking mga binoto, no? Yun, ako mismo nagpasok doon, no? Hindi nila hinayaan na sila mismo magpasok, no? So, hindi ko lang nagustuhan dito, no? Nakikita mo, nakahinto siya, binabasa. Pwede naman siguro, okay, sige, lagay. Hindi siya nakatingin, tapos lagay lang, no? So, pero kahit balik-baliktarin mo, hindi pwede. Dapat hindi siya ang nagpasok, no? Diba? Hindi pwede talaga, no? So, grabe. Pag election talaga, may kita mo yung mga bagay na ikakalungkot mo talaga para sa ating bansa talaga. No? So, yun muna yung update natin, guys, regarding po sa election, no? So, I think, kung meron na tayong makikita ang resulta, no? So, kung sino pa yung mga nanalo, no? So, i-discuss din natin, guys, yung mga bagay-bagay regarding that, no? And, yan, syempre, tiyan natin kung sino yung mga nanalo and anong mga insights natin regarding sa mga nanalong kandidato, no? And at the same time, no? And anong insights po natin regarding din po sa mga
ito sa mga nangyari, no, 'di ba? I'm pretty sure guys, meron ding mananagot din po talaga sa mga nangyari, no, na mga ganun, no. Basis po sa ating mga napanood, no. And I think hindi lang po ito yung mga balita na nakita natin na ano ngayon, kasi sobrang dami talagang balita guys na ngayon regarding sa election, no. So ang sa akin lang naman is sana pumarehas tayo, no, kung alam nating tagilid yung lagay ng isang kandidato. Okay, sige, tanggapin na lang natin. I think hindi mo pa panahon, no. Pero wag naman sana gawin sa isang paraan na dadayain natin, no, di ba? So ayun lang. I hope naman lahat tayo binoto natin yung karapat dapat, no. I hope naman lahat tayo is naging honest sa ating gustong iboto, no. Kahit sino pa yan iboto nyo, kanya-kanya namang kumbaga sa term ng Pinoy, no. Kanya-kanyang manok po yan, no? Kanya-kanyang manok po yan, no? So, kung yung manok mo manalo, edi goods. Kung hindi mo manok ang manalo, suportahan pa rin natin, no? As long as alam naman na nagagawa siya ng maganda, no? So, ayun lang. I hope na this time maging maganda na po ang takbo ng Pilipinas kasi iwan na po talaga ang ating bansa. So, ayun lang naman guys. I hope na makatulog tayo ng mahimbing and lahat ang mga manalo sa election ngayon is sana lahat sila karapat dapat po talaga. So, salamat. So, DC Point signing out. Peace. Let's cheers.